Tingnan ko kung ano pwedeng gawin. Oh, what's this? Nakita mo naman ang problema, oh. Yun, oh. So nung nakaraan kasi, kaya pala nagpa-flat yung aking gulong dito, nag-inflate siya kasi sira yung maliit na pin. So dito sa Canada, I think dito sa Canada it's all about do it yourself. Do it yourself. So ako may binili lang akong isang maliit na pangtanggal nung tire valve stem, tapos bumili ako ng pin, tapos ni-replace ko. So hindi ko nagamit yung sasakyan kasi nga sobrang nag-flat yung gulong, and ito na yung nangyari. 24. Yan na, meron talaga siyang singaw, oh. Tingnan ko kung ano pwedeng gawin. Ano, kailangan lang higpitan. I don't know. Dapat ito mag 32. So yan, kailangan ulit hanginan para maging okay ulit. So dito sa Canada, it's all about do it yourself talaga. Ayaw mag start ng sasakyan, so buti na lang meron akong jump starter. Ito, so ito yung binili kong brand. Bili ko lang yan sa Costco. That is something to do with yung sa air tire sa jump starter. So with the 12.9 volts, kinonect ko lang to sa positive. Yan, red to red. Then yung sa ground, yung black. Yan, doon. So kanina talaga hindi siya nag-start. Pasalamat na lang ako meron akong ganito. Kung hindi, maghahanap ako ng pwedeng makatulong sa akin ngayon. So and it's just warming up right now. Ano to? Ooh. What's this? Nakita mo naman ang problema, eh. Yun, oh. And so today magpapalit ako ng isang air intake hose dito sa Odyssey, kasi nga nung nakaraan nung chinek ko yung makina, or yung chinek ko yung nag-plug in ako, di ba, yung kung mapapansin nyo yung nakaraan, nakakita ako ng crack sa isang intake air hose. So kaya pala naglalaro yung RPM ko ng pababa taas. So bago pa mag-engine light yung nasa dashboard, i-prevent ko na. This is not a good weather to start na mag-ganyan-ganyan kasi nga it's minus 30. Feels like minus 30. But I think I don't have any choice but to do it. So naka full gear up na lang ako, and yan yung gagawin ko ngayong araw. Pakita ko sa inyo kung ano yung papalitan. Ay, napansin ko may isang malaking crack sa may mismong air vent, air hose, yan basta. So ito yung i-replace ko ngayon, and I have to remove it. So with this kind of condition, naglagay ako ng heater dun sa loob ng garahe para at least maayos ko to. Hopefully I can fix this one. Yan, so ito ang aking gagawin ngayong araw na to. Hopefully matapos ko siya. Yan, tingnan natin mabuti kung paano. So be careful with this. Yung kabila, tanggalin ko muna to. Tanggalin ko muna tong air hose na to. Yan, I'll have to fix it. So hindi ko forte yung pagkukumpuni. I'm not a mechanic nito. Wala akong alam sa pagme-mekaniko. Pero willing ako matuto. Kasi merong pagkakaiba yung willing kang matuto versus
sa hindi mo alam yung gagawin mo. Willing matuto, at least you must know the problem. At least kailangan mong mag-analyze kung ano ba yung dapat gawin. Then try to analyze kung paano mo siya isosolve para at least kahit paano masubukan mo. Then you need to repeat the process. Know the problem, analyze. Ito sa Canada, kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi mo ginagawa. Napakamahal kasi ng labor cost when it comes ng pag-aayos. Again, I'm not an expert, pero willing ako matuto. Ito naman, basta may gamit ka and alam mo kung paano gagawin, or sabihin na natin hindi mo alam paano gagawin pero alam mo yung mga resources, alam mo kung saan ka titingin, alam mo kung kanino ka magtatanong kung paano yung mga simpleng gagawin, katulad na lang ng ginagawa ko ngayon. Actually hindi siya simple dahil talagang mabigat din pala siyang gawin, lalong lalo na kung ikaw lang mag-isa, tapos nasa minus 30 degrees Celsius pa kung paano ka gumagawa. And that is something na matututunan mo. Tagal. So, natanggal ko na yung rubber. So, bali ang tagal niyang gawin kasi matigas yung rubber. Kaya ang ginamitan ko ng blower para lumambot yung rubber. Kasi ito yung pipe, oh. Natanggal. Kasi tinanggal ko na siya. So talagang ang ginawa ko is pinutol ko na totally kasi ang hirap tanggalin, medyo matigas. Okay, so after few hours naikabit ko na siya. So this is the first time na ginawa ko to. So wala akong ka-idea. So sa learning process, kapag mga ganitong palit ng hose, kailangan mo rin siya talaga matutunan. So last part na lang is kakabit ko tong sensor. Yeah. Yan, kabit. Same thing as with this sensor na nandito. So nga pala, no, ang idea kasi nito, yung parts nito, yung parts lang yan, kapag pinagawa mo sa dealership or sa ibang mga mekaniko, it's always times 1.5, approximate 1.5 yung labor. Kung ang parts nito is around, sabihin natin $50, so ang labor niya is approximately times 1.5, so mga 150. So pag pinagawa mo to sa iba, abutin ka rin ng at least $200. So yan, so let's do the testing. For sure hindi to mag-start kaagad kasi natambak sa lamig, so meron ako nilagay na booster. So yan yung gagawin ko. I'll hope that this one will start. There you go, baby. Nag-start naman. So titestingin ko lang to. So yan, testingin ko na lang to ngayon kung okay na siya for driving. So punta ko yun sa i-test drive ko to ngayong araw na to. Okay, so far so good. Everything is working. Yung wear and tear talaga yung kailangan lang talagang palitan. So yung kanina, drive ko na siya for almost 1 hour. Nag-regenerate na rin yung, hopefully, yung battery. And yan, lamig. And a good shout out sa nagbigay sa akin ng lakas ng loob para magkalikot ng sasakyan. Ayan, so syempre papasalamatan ko yung tatay ko. A huge thank you kay Bonifacio, na kung saan nung bata ako is na-expose na rin ako sa mga sasakyan. I'm not an expert nga, sabi ko nga sa inyo, I'm not an expert on that, pero yung alam mo yung tumabi ka lang dun sa nag-aayos, makita mo kung paano yung proseso, para siyang plug and play na first in, last out, kung ano yung dapat mo, kung ano yung tinanggal mo, dapat kumpleto pa rin dun. And try to figure out na ano ba yung magandang process or magandang solution dun sa problem. So analyze lang. So again, maraming salamat sa tatay ko na in-expose ako sa pagkukumpuni ng mga ganyan. Kasi isa sa mga tinuro niya sa akin is that kapag marunong ka mag-drive, kung gusto mong magkaroon ng sasakyan, dapat
marunong ka or willing ka rin matutong mag-ayos. Kasi hindi lahat ng panahon, hindi lahat ng oras is may taong tutulong sa'yo. Paano na lang kung hindi available yung mga taong yon? So, no choice, kundi ikaw lang din talaga sa sarili mo. There are some na willing matuto, minsan sirani ko, sisirain mo tapos aayusin mo, diba? Pero again, if you don't know how to solve the problem, kung at some point sabi mo na lang talaga na hindi mo alam, then that's the end. Doon ka na hihinto. But again, you have to pay the price doon sa mga bagay na hindi mo alam. So I really suggest, kung sakasakali mangyari din sa inyo yan, kung may sasakyan kayo, hindi natin pwedeng iasa lahat ng bagay sa ibang tao. And I can say na yung mga maliliit na bagay na yan, kapag sinubukan mo siyang gawin, at some point matututunan mo siya, ma-learn mo yan by the experience, at syempre yung confidence mo sa sarili mo is tataas din. Tataas na, nagawa ko, nakaya ko. And kung sakasakaling masira or sakasakaling palitan ulit yung part na yon, at least alam na natin or alam ko na sa sarili ko na kaya ko siyang gawin. And again, and once again, maraming salamat sa pagsubaybay, and hopefully makita ko yung mga comments ninyo sa comment section. So again, makitip, makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada, and we'll see you on to the next one. We're here. Then turn left onto Lockport Road. No, we're here. Wala si Mayor, nandyan na. Hindi na siya drawing. Yeah, dito na tayo. So guys, dito kami sa bahay ni Mimi, Carmelin. At ito ay isang biglaang lakad na hindi ina-expect. Bahay ng ang classmate namin nung elementary at high school. Ito sila. At yun, no? You don't like? Ang laki ng lupain nila. You know? Oh. Ako, Happy New Year po! Happy New Year din. Ako. Lalamig eh, no? Lalamig. At least, okay pa. Happy New Year. Yeah. Happy New Year. Yeah. Thank you for the quick invite. Thanks for coming. Yeah, thank you. Yes, yes. Hi Tina, Happy New Year. Ang dami naman. Oh, hi! Surprise! Happy New Year. Yung mga Happy New Year. Yeah, Happy New Year, bossing. Bless, you bless. Uy, you bless. Good job. Galing. Lasing ka ba? Kakaloka to. At saka hindi ako minum. Ano namang coco? Ano? You eat na. Yung mga biglaang lakad, yung pa yung natutuloy natin eh. Ang ninong na to. O sa sila, Wayne? Sila ano? Wala na. Hindi na sila. Sumasama. Hmm? I don't know what to eat. Niluto mo agad to lahat? Nakapag-bake pa nga? Nakapag-bake pa? Ang galing mo. Ano dyan? Mabilisan ka talaga, Mimi. Malupit ka. Alam mo, sabi nga natin ko, alam mo ba may lupa na yan? Sabi niya may lupa na yan. Alam mo, gago mo, sabi ko, lupa yan pag namatay. Pag namatay. Sabi niya, ay pag namatay ba yun? Oo, tingnan mo yung square meter, sabi niya. What? Para kay Tita Mimi yun. Wow! Ibig sabihin mo, open your eyes. Nagluha na. Ay, check mo naman ah. Alam mo, uluhan yung mata mo, nakadilat ka lang. Wow!